gasolina. Ang huling sakay, mauulap ang langit nung Biyernes Santo, tahimik ang kalsada. Sarado ang mga tindahan, mabagal ang ikot ng mundo na parabang nakikiisa sa pagdadalamhati ng araw. Sa gilid ng daan, may isang lumang tricycle na hirap umandar. Si Mang Isko, 52 anyos, payat maitim sa araw. Nanginginig ang kamay habang pilit sinusubukang paandarin ang makina. Wala nang gasolina. Binuksan niya ang lumang pitaka. 2 barya, yun na lang. Napaupo siya sa tabi ng tricycle at napabuntong hininga. Mahina niyang bulong. "Anak, pasensya ka na. Hindi ko madadala yung gamot mo." Sa loob ng maliit nilang bahay, hinihingal ang anak niyang si Mara, 19 anyos. Mahina na ang katawan dahil sa sakit sa puso. Kailangan niya ng gamot bago maggabi. Pero wala ng pera, wala ng gasolina, wala ng pag-asa. Habang nakatungo si Mang Isko, may lalaking tumabi. Maputi ang polo, simpleng tsinelas. Tahimik ang mukha pero kakaiba ang gaan ng presensya. Ngumiti ito. "Tay, mukhang may problema." Napatingin si Mang Isko. "Wala nang gasolina, may sakit anak ko. Kailangan ko sana bumiyahe, kahit isang pasada lang." Tahimik lang ang lalaki, tapos inabot ang isang maliit na bote, punong-puno ng gasolina. "Sapat na yan." Napatayo agad si Mang Isko. "Magkano?" "Babayaran kita pagka may pasada ako." Umiling ang lalaki, ngumiti. "Bayad na." "Paano naging bayad?" Saglit siyang tumingin sa langit. May mga utang na hindi pera ang kabayaran, kundi pagmamahal. Hindi man naintindihan, nagpasalamat si Mang Isko. Pagkakarga niya ng gasolina, isang susian ang kumalansing sa upuan. Lumang susi ng bahay, hindi niya alam kung kanino. Pero isinilid niya sa bulsa. Mabilis siyang bumiyahe. Pagdating sa botika, sarado. Sa ospital, sarado ang pharmacy. Lahat sarado. Pagod at wasak, umuwi siyang luhaan. Pagpasok niya sa bahay, nagyelo siya. Nasa lamesa ang gamot ni Mara. May resibo, bayad na. At si Mara, nakaupo, ngumingiti. Mas maayos ang paghinga. "Tay, may lalaki pong naghatid." Sabi niya, "Hindi ka pababayaan ng ama mo." Napaluhod si Mang Isko, umiyak, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa himala. Kinabukasan, linggo ng pagkabuhay, hinanap niya ang lalaking tumulong. Tinatanong niya ang mga tao sa paligid. Walang nakakita, walang nakakakilala, hanggang makarating siya sa lumang simbahan. Sa gilid ng altar may lumang painting ni Jesus, may nakaputing damit, simpleng tsinelas, at sa kamay, kaparehong susi. Nanginginig niyang dinukot ang susi sa bulsa, eksaktong pareho. Napaupo si Mang Isko, humagulgol, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katotohanang minsan kapag ubos na ang lahat sa atin, doon siya dumarating, hindi laging sa paraang inaasahan, kundi sa paraang pinakakailangan natin. Pag-uwi ni Mang Isko, sinubukan niya ang susi sa lumang nakasarang kwarto ng yumao niyang asawa. Bumukas, sa loob, isang kahon, may sulat. "Isko, kung mabasa mo ito, ibig sabihin dumating na ang araw na akala mo mag-isa ka na. Pero tandaan mo, ipinagdasal kong kahit wala na ako, may kamay pa ring hahawak sa'yo kapag bibitaw ka na." Sa ilalim ng sulat, isang passbook. May ipon pala ang asawa niyang lihim na inilaan para sa pagpapagamot ni Mara, at ang halaga, sakto, hindi kulang, hindi sobra, sakto. Sa dulo, tumingala si Mang Isko, ngumiti habang umiiyak, at bumulong. "Salamat sa gasolina ng pag-asa." Para sa mas marami pang mga kwentong masaya o nakakatakot, follow at subscribe Tito Jomar Sari Sari Stories.